Hi guys! Welcome back to my channel. Tsaka sa mga bago pa sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment, and mag-subscribe na rin para makakuha kayo ng updates sa ating mga bagong videos. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa mga bagay na nagustuhan ko dito sa Canada. So, let's go! So, ayan nga guys, no? It's been a year. More than a year na tayo dito sa Canada since dumating tayo dito September 7, 2023. At ngayon ay November na, 2024. At itong mga sasabihin ko ngayon, disclaimer lang, ay base lamang sa aking personal experience dito sa Canada. Alright? So, ito yung mga nagustuhan ko sa Canada. So, hindi ito chronological arrange. So, kung ano lang yung unang pumasok sa isip ko, kumbaga, yun yung isi-share ko sa inyo. So, una na naisip ko, na napansin ko dito sa Canada, ay mababait yung mga Canadian. Especially yung mga kawork ko sa trabaho, which is car dealership. Napakabait talaga nila. Minsan pag nagpapatulong ka sa kanila, sila na yung gagawa. At yun, nagpaperam din ng mga tools, ganun. At syempre, sa simpleng paglalakad mo sa labas, pag may nakakita sa'yo, papansinin kanila kaya hindi kanila kilala. Mag-hi sila, mag-hello, how are you? Tapos kung may nakasalubong kang Canadian na limbaw sa pinto, magkakasabay kayo, magsusorry yan siya. Tapos mag-give sila usually. Ganon din pagka nakikita mo silang nagda-drive sa labas, nire-respeto talaga nila yung mga pedestrians especially. So yun, nakita ko yung nature ng mga talagang Canadian na native Canadian dito. Ibig sabihin yung mga natural born citizen ng mga Canadians ay napakababait. At isa yun sa mga nagustuhan ko dito sa Canada. Alright? So pangalawa, meron akong ginawang listahan dito. Yan. So draft lang siya. Ako lang nakakaintindi. Pangalawa, malinis ang paligid na makikita mo dito sa Canada. Syempre ngayon na fall season, marami kang makikitang dahon. Pero kahit saan ka pumunta, no, malinis, maayos, sariwa yung hangin. Ayan, mapapansin mo yan. Tsaka hindi makalat yung paligid kasi may proper disposal na nangyayari or may sistema yung Canada. Kaya napakalinis ng paligid. Makikita mo yun sa harap ng mga bahay, wala kang makikita mga nakakalat ng mga plastic. Pero depende siguro sa lugar, no? Dito kasi sa Ontario, sa Sudbury, malinis yung mga nakikita ko dito. Although nakapagpasyal na rin tayo sa Barrie, sa mga kaibigan natin dyan sa Barrie, shout out. Tsaka sa North Bay, yan, nakapasyal na tayo dyan. Malinis talaga. And yun nga, pati sa airport, mapapansin mo yung airport nila sa Toronto, napakaayos. So which is, yun yung pangatlong nagustuhan ko dito. Maganda yung sistema ng Canada. Maganda yung sistema nila. Especially yung mga garbage collection, yung napapansin ko lang dito araw-araw. May araw na nagpipick up silang basura, tapos dapat nakasegregate. Okay, so tatlong kulay yata yon. May green, may black, tapos blue. So yung green para sa nabubulok, yung blue para sa mga recyclable, tapos yung black, yun yung mga basura na talaga, no? Yung mga plastic na mga basura, mga ganon. Yung mix na, pwede mo siyang i-mix doon yung papel, ganon. Pwede mo isama doon sa mga black. Maayos yung sistema nila kasi organized yung sistema nila. Especially yung doon pa lang makikita mo na sa garbage collection, may truck na nangongolekta, may schedule per araw, at lahat yun umiikot entire sa Canada or dito sa community, no? Sana ganun din sa atin. So hindi natin maiwasan mag-compare syempre kasi kaya natin na-appreciate yung nakikita natin dito kasi wala tayo nun sa Pilipinas. And pansin ko rin yan sa mga stoplights, talagang may mga pindutan. May mga pindutan yung stoplights nila dito para tumawid ka. Kumbaga, masisignal mo yung
yung system ng stoplight na merong pedestrian na gustong tumawid. Kaya may adjust niya naman yung time niya ngayon para mag-red para huminto yung mga sasakyan. And yung pag-change mo din ng lane, maluwang yung kalsada nila, hindi tulad sa atin na halimbawa 4 lanes, dalawa na papunta sa papunta sa north, dalawa din sa south. Dito naman meron silang lane sa gitna na kung saan kung gusto mong lumipat doon sa kabilang lane, pwede kang mag-stay doon muna bago ka mag-change ng lane. So maganda yung sistema nila. Doon mo makikita sa mga simpleng bagay na yon, which is sana meron din tayo para hindi magkakaroon ng waiting time ngayon yung nandito sa pinanggalingan mong lane. Siyempre kung dalawang lane lang, liliko ka sa kaliwa, mag-aantay yung kasunod, yung nasa likuran mo, or mag-change lane siya. Hindi tulad kung merong lane na nasa gitna, pwede kang mag-stay doon muna, mag-antay. Pwede kang mag-antay doon, waiting time hanggang clear, at pwede ka nang lumiko. So yung mga simpleng bagay na gano'n, napakaganda. And then yun, nabanggit ko na rin yun, no? So aside doon, syempre sa opportunity, no? So dito naman, although gagawa ko ng separate video para dun sa mga bagay na ayaw ko dito sa Canada, dito maraming opportunity, ano? Although masasabi natin na mataas talaga yung cost of living, pero makikita naman natin na maraming opportunity, especially sa field ng skilled workers. Kasi doon tayo nabibilang at doon din ako exposed. Although marami din tayong nakikita na opportunity para dun sa mga ibang job categories din dito, especially mga nursing, mga ganon. So maraming opportunity at hindi ganon katagal yung pag-apply kasi through online sila dun sa mga Indeed na mga job sites. And dito talagang mataas yung tinatawag nating productivity ng empleyado. Kasi bakit? Ang sahuran dito is per hour, hindi tulad sa atin na per day. So binabayaran tayo per hour. So kung 8 hours yung oras natin, 8 hours din yung babayaran. Hindi yung tulad sa atin na per day siya. So which means na medyo mapupush ka din talaga na mag-work, or i-push yung capability dahil per oras yung dito, hindi yung per day na medyo kahit mabagal kang kumilos, okay lang. Dito naman although hindi naman kailangang mabilis, basta magawa mo yung job mo, pero syempre mas maganda kung mas mabilis yung pagtatrabaho. So mataas yung kumbaga competitive yung natin dito, productivity natin. Although marami pa akong nagiging benefits like yung free healthcare sinasabi, pero may cons pa rin naman yun, i-discuss ko dun sa ibang video, no? So libre din naman talaga kasi na-experience ko na magpa-check up sa mga clinic, although may waiting time talaga siya. Kailangan mong magpa-appointment, kung mag-walk-in ka man, hours yung antay mo kasi shortage din sila dito sa mga doctors, mga healthcare providers, marami din silang kailangan dito. And then sa education naman, maganda kasi libre din naman yung education ng mga bata dito, from kinder hanggang high school. Pero after ng high school, yun ang hindi na libre, which is napakamahal din ng tuition fee. So natin yan sa ibang video naman, sa next video natin, which is yung mga hindi ko nagustuhan naman dito sa Canada. So far yun lang naman, no? Kung mayroong maidagdag yung iba na nandito na sa Canada, pwedeng idagdag ito sa based on personal experience ko lang yan, and kung ano lang yung unang sumagi sa isip ko na nakita kong advantage, isa pa pala na advantage is malakas yung nationalism ng mga Canadian. Bakit ko nasabi yun? Parang proud na proud sila sa flag nila, kasi halos lahat ng nakikita ko, yung iba sa sasakyan nila may flag, yung iba yung brand ng mga gamit may flag,
May mga, di ba, mga gamit nila, mga ganito, sombrero. May mga flag silang binibenta. Ay, may mga gamit silang binibenta na may flag ng Canada. May mga damit. May mga mug. May mga items. Pati nga sa sasakyan eh. Pati mga tools. Mga ganon. May mga True North. Mga ganon na nakalagay. So, yun lang yung mga napansin ko at mga somehow ay nagustuhan ko dito sa Canada. So, yun lang guys. Isa pa pala, no? Tahimik. Tahimik dito. Sa paligid, malinis, tahimik, organized, disiplinado yung mga tao, mababait, ano pa ba? Yun, marespeto sila. Respeto, kahit alam nilang immigrant ka or foreign worker ka dito, which is napaka-thankful natin doon. Although ito, hindi pare-pares yung experience natin, no? Based lang ito sa aking experience. So yun lang guys, sa mga hindi pa subscribe sa ating channel, paki-click yung subscribe button, like or comment or share kung nagustuhan yung video na to. And yun lang, sa mga gustong mag-apply sa Canada, mas maganda mag-acquire muna kayo ng experience nyo sa Pilipinas, especially sa mga skills na kailangan nila dito. Mag-research muna kayo kung ano yung mas in demand and doon kayo mag-focus. Yun lang guys. Ciao!